Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no, sa aking YouTube channel. Sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ng Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan niya sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon ay May 29, Wednesday. Simula na ngayon ng mga conduct ng end of school year rights natin, kasi sa DepEd Directive from May 29 to May 31 yung pagsasagawa ng mga school moving up at mga graduation ceremonies natin sa mga paaralan, particular sa public schools. At makwento lang ni Sir Bong, kasi ngayong araw na ito, naka-schedule yung by batch na graduation ng mga senior high school sa North Caloocan, at ito ay gaganapin doon sa Caloocan Sports Complex. Alam nyo, napakaganda ng venue ng mga graduates natin sa senior high school sa North, sa North Caloocan, kasi fully air condition yung kanilang venue. At yan ay kaloob ng aming punong lungsod, Mayor Along Malapitan. Alam niyo, matutuwa yung ating mga graduate diyan sa North Caloocan kasi yung harap ng sports complex ay SM Caloocan na kabubukas pa lamang parang 3 weeks ago, So after graduation, diyan sigurado tutuloy at magse-celebrate yung ating mga graduates diyan sa North Caloocan. Kahapon napanood ko yung interview appearance ni Sir Benjo Basa sa isang TV station. Sa pagkakarinig ko sa mga sinasabi ni Sir Benjo Basa, si Sir Benjo Basa National Chair ng Teachers Dignity Coalition. Ginigiit ng TDC yung salary grade 15 na entry level para sa ating mga guro sa public schools. Although may sinasabi rin si Sir Benjo Basas na may dalawa pang proposal yung kanilang grupo na matagal nang sinusulong sa pagtaas ng sahod ng ating mga public school teachers. Isa rito yung 10,000 across the board, Pero itong salary grade 15 na proposal ay parang nais ni Senator Risa Hontiveros na isabatas. Ito yung pagkakaunawa ko sa mga salita ni Sir Benjo Basas doon sa kanyang interview. Pero sa totoo lang after ng salary standardization law na natapos na yung last tranche, wala nang sumunod sa pagtaas ng sahod ng ating mga guro. Although nagpapasalamat tayo doon sa salary standardization law, mula nang magsimula ito, kaya lang dahil sa inflation, halos wala na rin natitira sa sahod ng mga guro. Sa SSL kasi, hindi solid yung pagtaas. Very minimal lamang at parang hindi natin ito naramdaman. Kasi ang gusto ng mga guro, yung talagang solid na pagtaas, tulad ng ginawa sa mga PNP personnel at sa mga kapatid nating mga nurse. In fairness, marami namang mga senador ang may legislative agenda sa pagtaas ng sahod ng ating mga guro. Kaya lang, pero ni isa wala pang nagiging makatotohanan or realidad. Ang malungkot talaga, walang natutuloy. Alam niyo, marami na ring times o marami na ring beses na nangyari ito, na nagkaroon ng mga proposals yung ating mga senador at yung ating mga congressmen, pero ni isa walang naging makatotohanan. Alam niyo, ito yung bagay na talagang nakakalungkot. Gaya ng sinasabi ng ating mga guro, sayang lang daw yung boto nila sa mga politikong nangako ng salary increase para sa ating mga guro. Pero nung naupo na sila, hindi naman nila ito ginawang prioridad. Sa mga pahayag ni Sir Benjo Basas, nais niyang iparating sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung hinaing ng ating mga guro sa inaasam na pagtaas ng sahod.
Sabi ni Sir Benjo Basas, nung senador daw si President Bongbong Marcos, dalawang bills, in fairness, yung kanyang sinusulong para sa pagtaas ng sahod ng ating mga guro, kaya lang hindi ito naging isang batas. Kung seryoso talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Sir Benjo, bakit hindi niya gawin ngayon, na siya na ang Pangulo, siya na ang Presidente ng ating bansa? Alam nyo, sa katayuan ngayon, ni President Bongbong Marcos, wala nang imposible para hindi niya itaas yung sahod ng ating mga guro. Kaya ulitin ko, talagang marami ng senador ang may mga legislative agenda sa pagtaas ng sahod ng ating mga guro, gaya ng sinasabi natin, pero di isa, wala pang naging makatotohanan o realidad. Ang malungkot, talaga walang natutuloy. Alam nyo, matagal ng panahon na nangyayari ito, na nagkakaroon ng mga proposals yung ating mga senador at even yung ating mga congressman, pero ni isa talaga walang nagiging makatotohanan, paulit-ulit sa serbong. Kaya tingin ko, kakailanganin na yung power ng ating Pangulong President Bongbong Marcos, para iutos finally na itaas na yung sahod, itaas na yung sahod ng ating mga guro. Again, sana naririnig tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtaas ng sahod ng ating mga guro. Maraming salamat po sa inyong lahat.